Si Manju ay dating ambasador ng United Nations at isa ring napakahusay na Foreign Affairs Minister, ngunit nagbitiw siya ng hindi inaasahan upang suportahan si Jun-in, ang kanyang asawa na malapit nang tumakbo bilang pangulo sa ilalim ng bagong Republican Party. Si Jun-in ay isang mainit at labis na mapagmahal na asawa. Dala niya ang misyon ng kapayapaan at gustong pag-isahin ang Hilaga at Timog. Noong araw na iyon, ang mag-asawang Jun-in ay naghanda upang pumunta sa simbahan upang dumalo sa misa ng kapayapaan. Bago umalis, tinanong ni Manju si Jun-in tungkol sa isang bagay dahil naramdaman niyang may kinakaharap ito sa nakaraang panahon. Nangako si Jun-in na ipapaliwanag niya kay Manju ang lahat pag-uwi nila mamayang gabi. Iyan ay napakahabang kwento na hindi agad masabi dahil ito ay misa para sa kapayapaan, kaya ayaw ni Jun-in na sundan siya ng security team. Ayaw niyang magmukhang takot sa pagpasok sa bahay ng Panginoon. Sa simbahan, maraming kalaban ni Jun-in ang dumalo, walang tigil silang sumisigaw ng slogan at naglabas ng mga banner na humihiling kay Jun-in na magbitiw dahil ayaw nila ang mapayapang pagkakaisa ng Hilaga at Timog. Ang makita ang lahat ng ito ay nagpabahala kay Manju para sa kanyang asawa. Pumasok siya sa simbahan at inobserbahan ang lahat ng nasa paligid. Sa itaas, kinukuhanan ni Sanho ng video ang serbisyong panalangin. Habang nagaganap ang seremonya, napansin ni Sanho ang isang kahina-hinalang tao. Inilagay ng lalaki ang Biblia sa drawer at dahan-dahang lumapit. Kinuwestiyon niya si Jun-in kung bakit niya sila tinututulan. Sinabi mo noon na hindi ka magsasama. Hindi na naghintay ng sagot, binunot niya ang baril at binaril si Jun-in. Nagmadaling tumakbo si Manju patungo sa kanyang asawa. Tatamaan sana ulit ng bala ni Jun-in pero pitrotektahan siya ni Manju ng buong lakas. Sa sandaling ito, pumasok ang security team, ngunit isa-isa silang natumba sa harap ng assassin. Pagkatapos ay lumingon ito at itinutok ang baril kay Manju. Nang akma na siyang pipindutin ang gatilyo, biglang dumating si Sanho para pigilan siya. Hindi nagtagal ay nakontrol niya ang lalaki. Sa sandaling iyon, naglabas ito ng laso na tableta mula sa kanyang bulsa upang wakasan ang sarili niyang buhay. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-atake kay Jun-in. Dinala siya sa emergency room, ngunit hindi pa alam ang kanyang kalagayan. Pagkaraan lang, inihayag ng doktor na pumanaw na si Jun-in. Napaluhod si Manju nang marinig ang nakakagulat na balitang iyon. Ang buong pamilya ni Jun-in ay hindi rin makaharap sa nangyari. Pagkatapos ng biglaang pagkamatay ni Jun-in, nananatiling magulo ang mundo ng politika. Naghahanap ang New Republican Party ng mga paraan upang harapin ito at mag-aayos ng schedule para sa primary election. Ngunit ang pinakamagulo ay ang pamilya ni Jun-in. Isang bahay na may 3 babaeng nabalo matapos pumanaw ang kanilang mga asawa. Noong namatay ang ama ni Jun-in, hindi nagtiwala ang lola sa bunsong manugang na si Son, kaya ibinigay niya ang lahat ng ari-arian sa panganay na apo na si Jun-in. Ngayon, nag-aalala sila na mamanahin ni Manju ang lahat ng ari-arian na iniwan ni Jun-in. Dito, inihayag ni Jun-sang sa lahat na tatakbo siya kapalit ng kanyang nakatatandang kapatid. Naniniwala siya na ang porsyento ng partido ay tataas pagkatapos ng insidente ng kanyang kapatid na si Jun-in. Nagtanong siya at naniniwalang siguradong susuportahan siya ng New Republican Party. Agad na tinanong ni Emes, Son, ang kanyang anak kung sino ang nagsabi nito sa kanya. Ibinunyag ni Jun-sang na ito ay si Chairman Mangi, ngunit hindi inisip ni Emes, Son, na may sapat na kakayahan si Jun-sang. Mas angkop ka bilang piskal. Kung mayroong tatakbo, dapat si Manju. Kung ang isang biyuda ang tatakbo, tiyak na mahalal siya. Sa sandaling iyon, dumating ang legal counsel ng pamilya. Ibinunyag niya na 2 linggo na ang nakalipas. Kumuha si Jun-in ng pribadong abogado upang ayusin ang kanyang mga ari-arian. Ang kabuang halaga ng cash ay mahigit as $4.4 bilyong won at ang lahat ay iniwan kay Manju. Bukod pa rito, 5 ari-arian na nagkakahalaga ng $28 bilyong won ang inilipat din sa kanya. Ang ilang ari-arian sa ibang bansa ay hindi pa dumarating kaya hindi niya masabi ng eksakto. Ngunit sa tingin niya ay wala nang natitira. Hindi matanggap ng lola ito dahil ito ang ari-arian ng pamilya Jayang sa loob ng 3 henerasyon at ngayon ay nasa kamay na ng isang tao. Walang kinalaman sa pamilyang ito. Tinukoy niya si Manju bilang isang taong walang tahanan, walang pinto at pinalad na mapunta sa pamilyang ito. Inamin ni Manju na wala siyang alam tungkol sa mana. Bago nito, sinabi ni Jun-in na gusto niyang ayusin ang kanyang mga ari-arian bago ang eleksyon kaya ibinigay niya ang selyo at D-card sa kinatawan. Patuloy na nilait ng lola si Manju dahil noon ay tinutulan niya ang kasal ng isang hamak na manugang na katulad niya. Higit pa rito, hindi pa siya nagkaanak para sa pamilyang ito. Sumagot si Manju na hindi siya walang bahay. Siya ang anak na babae na sinakripisyo ng kanyang ina ang lahat at buong pusong pinalaki. Ang dahilan kung bakit siya nagpakasal sa pamilyang ito nang hindi nakakaramdam ng pagmamaliit ay dahil itinuro sa akin ng aking ina na ang paghamak ay problema lang ng ibang tao, basta't nabubuhay ako ng marangal ayos lang. Ibinigay sa akin ni Jun-in ang lahat ng ari-arian para hindi ako mahiya sa bahay na ito. Naramdaman ni Ginang Son na hindi patas dahil nag-ambag din siya sa mga ari-arian na iyon. Higit sa lahat, ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at atensyon sa kanyang anak na si Jun-in. Ang pagkawala ng kanyang anak ay napakahirap na para sa kanya at ngayon kailangan pa niyang makita na kinukuha ng kanyang manugang ang lahat ng iniwan ng kanyang anak. Hindi rin kukunin ni Manju ang mga ari-arian ng pamilya Jayang. Idodonate niya ang lahat sa isang charitable foundation at aalis ng South Korea. Pagkarinig nito, agad silang tumutol. Gusto nilang dalhin ito sa korte at bubuo
nagbuo sila ng isang team ng 5 pinakamahusay na abogado. Sinabi ni Ginang Son na hindi ito para sa pera, kundi para sa karangalan ng isang ina. Sinubukan ni Junsang na sumunod kay Monju upang kumbinsihin siya. Naniniwala siya na ang demanda ay hindi makikinabang sa sinuman. Sa halip na mag-donate sa charity foundation, mag-donate ka sa aking campaign committee. Magkakaroon tayo ng malaking impluensya kung magsasama tayo. Ngunit binaliwala ni Monju ang sinabi niya. Sa kabilang banda, tiningnan ni Sanho ang kwintas na nalaglag ni Monju sa simbahan. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa organisasyong Valkyrie. Gusto nilang i-renew niya ang kanyang kontrata para sumali sa isang misyon. Ang misyon ay protektahan ang isang biyuda sa South Korea na nagngangalang Manju. Ngunit hindi siya ang kliyente, may ibang umupa. Hindi niya alam na siya ay nasa panganib. Gusto ng hindi kilalang kliyente na protektahan niya si Manju, ngunit kailangang panatilihing lihim. Ibig sabihin, kailangan niyang gawing isipin ni Manju na ideya niya ang pag-upa sa kanya bilang bodyguard. Hindi siya pinahihintulutang magbunyag ng anuman tungkol sa kliyente. Gusto nila ng ilang impormasyon tungkol kay Manju. Sino ang nakikita niya o anong pinag-uusapan niya? Hindi nagbigay ng sagot si Sanho dahil gusto niyang malaman pa ang tungkol kay Monju. Ayon sa investigasyon, ang pangalan ng assassin ni Jun-in ay si Jong-jun na kabilang sa Special Operations Command 6. Nang dumating sa bahay niya, ang daming larawan at dokumento tungkol kay Congressman Jun-in. Mukhang kabaligtaran ng kanyang iniisip ang nangyari kaya nagalit siya at ginawa iyon. Sa mga nakaraang araw, sinundan ni Sanho si Monju para malaman ang tungkol sa kanya. Naramdaman niya na ang pagkamatay ni Jun-in ay isang malaking shock sa kanya, ngunit mahusay siyang magtago ng kanyang emosyon. Patuloy niyang ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na pag-ehersisyo sa pagtakbo, laging abala at walang interes sa pagkain. Bukod pa rito, medyo walang pakialam siya. Hindi niya alam na siya ay nasa panganib. Laging may grupo ng mga taong nakasunod sa kanya. Pagkatapos imbestigahan ang lahat tungkol kay Manju, tinanggihan ni Sanho ang kasunduan sa organisasyong Valkyrie. Ibinigay dahil wala siyang interes. Nang gabing iyon, pumunta si Manju sa simbahan upang manalangin at nakilala ang pari. Dito, gusto niyang makita si Sanho dahil marami siyang gustong itanong sa kanya. Hiniling niya sa pari na iparating ang mensahe kay Sanho. Nasa itaas, narinig ni Sanho ang lahat. Kinabukasan, nag-jogging ulit si Manju at nakita niyang naghihintay na si Sanho sa harap niya. Ibinigay niya pabalik kay Manju ang kwintas na nalaglag niya. Kasabay nito, may grupo ng mga taong sumusunod sa kanilang dalawa at napansin ito ni Sanho. Sinabihan niya si Manju na huwag lumingon at magkunwari na normal lang. Pagkatapos ay umalis silang dalawa. Nang makita ito, nagpatuloy sila sa pagsunod. Sinabi ni Sanho kay Manju na mauna na siya at siya na ang bahala sa mga taong ito. Walang salitang sinabi si Manju at tumakbo. Agad siyang sumugod at pinabagsak ang bawat isa ng hindi nahihirapan. Sa sandaling ito, may isa pang grupo na dumating kaya inilayo niya si Manju. Pagkatapos ay umakyat sila sa bundok sa harap nila, habang hinahanap pa rin sila sa ibaba. Nagtatakang nagtanong si Manju kay Sanho, alam mo rin ba ang bundok na ito? Mula sa mga underground sewer tunnel o mga inabandunang gusali sa Seoul, ang mga bagay na wala sa mapa, alam ng mga taong tulad ko. Alam namin kung nasaan ang mga daanan ng pagtakas, kung nasaan ang mga pinagtataguan. Ang mga taong tulad namin ay mga taong walang sariling bayan. Dito tinanong ni Manju si Sanho tungkol sa huling salita na sinabi ng assassin. Noong panahong iyon, sinabi niya na pumatay siya ng isang espiya. Hindi inisip ni Sanho na baliw ang taong iyon sa pagsasabi ng mga salitang iyon. Kasabay nito, kumbinsido siya na mayroong isang tao sa likod na gustong patayin si Jun-in. Sa sandaling ito, umulan kaya humanap sila ng tent na pansamantalang masisilungan. Ipinakita ni Sanho kay Manju ang video na kinunan sa simbahan. Noong panahong iyon, inilagay ni Jong-jun ang isang Biblia sa drawer. Sinuri niya ang Biblia at natuklasan na may puting calling card sa loob. May isang mahiwagang numero ng telepono sa ilalim. Pagkatapos ay sinubukan ni Sanho na tawagan ang numero ng telepono, ngunit wala ito. Pagkatapos niyang umalis, may isang grupo na dumating upang suriin ang booth na ito. Sa tingin niya, ang tao sa likod ng calling card ay isang taong makapangyarihan, kaya niyang burahin ang isang numero ng telepono o isang taong maaaring gumamit ng anumang numero. Pagkarinig nito, agad na naisip ni Manju, si President Kyung-shin, na nagpahayag ng interes na kunin siya para magtrabaho. Isang taong nagkunwaring nagtitiwala kay Manju, ngunit kabaliktaran ang nasa likod. Sinuri din ni Sanho ang mga security camera sa paligid ng simbahan. Bago niya patayin si Jun-in, nakilala ni Jong-jun si Jun-sang. Si Jun-sang mismo ay nasa paanan ng bundok ngayon. Balik sa 2 taon na ang nakakaraan, nasa militar pa si Sanho at nakikipaglaban sa Iraq. Hindi niya sinasadyang narinig ang talumpati ni Manju noong siya ay nagtatrabaho pa sa United Nations. Umaasa si Manju na sa hindi malayong hinaharap ay magsasama ang Hilaga at Timog. Ang pamilya at kamag-anak ng milyon-milyong mamamayan na tulad niya ay nasa lupain ng Korea, daan-daang kilometro ang layo. Ramdam niya na silang lahat ay magkakapatid. Naniniwala siya na ang mga mamamayan ng Korea ay karapat-dapat din na
magkaroon ng buhay na katulad natin. Ang talumpati ay nakaantig kay Sanho dahil ang kanyang pamilya ay nahati rin sa Hilaga at Timog. Pagbalik, nilapitan ni Manju ang bodyguard ng kanyang asawa na si Janghai. Gusto niyang malaman kung kailan nagsimulang palakasin ni Junin ang seguridad dahil malinaw na mayroon siyang pinangangambahan. Ibinunyag ni Janghai na ito ay mga 1 o 2 buwan na ang nakalipas. Noong panahong iyon, bigla siyang nagkaroon ng maraming tawag sa telepono. Na pribado at mas madalas ang mga security meeting na hindi alam ang mga dumalo. Lalo na bago dumating ang ambasador, labis siyang nag-alala. Humiling siya na doblehin ang security, pagkatapos ay bigla siyang humiling na dumaan sa ibang ruta, kahit na maikli lang ang daan. Nagtanong ako at sinabi niya na may iskerel na sumusunod sa kanya. Nang marinig ang salitang iskerel, naisip agad ni Manju ang kanyang bayaw dahil si Junsang ay may palayaw na violent skerel. Nakatanggap si Manju ng tawag mula sa kanyang assistant na si Miji. Nasa bahay siya ng assassin at nakita niyang aalis na sila, ngunit mukhang tense sila na para bang may gustong magtago sa kanila upang itago ang isang bagay. Kaya nang makita niyang umalis sila, gusto ring sumunod ni Miji. Kahit na mapanganib, nang marinig ito, pinayuhan ni Manju si Miji na huwag bababa ng sasakyan hanggang sa dumating siya. Sa kabilang banda, pinayuhan ng pari si Sanho na umalis na. Nararamdaman niyang malapit nang maging magulo ang simbahan. Noong nakaraan, nag-iwan ng huling habilin si Congressman Junin sa pari. Patuloy na nagtanong ang pari sa Diyos kung ano ang dapat gawin tungkol dito. Iyon ay isang pangako sa pagitan ni pari, Congressman Junin at ng Diyos. Bago pa alisin si Sanho, nagbigay ng isang makahulugang pahayag ang pari. Magkikita pa ba tayo habang buhay pa? Pagkatapos ay binigyan niya si Sanho ng isang bote ng alak. Kailangan mong bumalik at inumin ito ha. Pagkatapos ay pumunta si Sanho sa pier upang maghanda na umalis. Sa sandaling ito, nakita niya ang isa pang calling card sa loob ng Biblia. Kaya bumalik siya. Sa kabilang banda, dumating si Miji sa airport upang sundan ang pamilya ng assassin. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang dumating upang arestuhin siya. Nang tumakbo si Manju sa airport, hindi na niya makontak si Miji. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang bayaw. Siya ang umaresto kay Miji. Agad na nilapitan ni Manju si Junsang. Dito, tinanong niya si Manju tungkol sa ginagawa niya. Sinabi niya na gusto lang niyang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi ba't sinabi na sa iyo ng pulis? Namatay si Junin sa kamay ng isang baliw na tumututol sa pagkakaisa. Kaya bakit mo sinusundan si Junin? Iniisip mo ba na ako ang pumatay sa kanya? Ang dahilan kung bakit kailangan kong sundan ang aking kapatid bilang piskal ng pambansang seguridad ay dahil siya ay isang espiya. Ginagawa ko ang lahat para itago ito para sa kanya. Kung ang katotohanan na ang kandidato sa pagkapangulo ay isang espiya ay mabubunyag, ano ang mangyayari? Kung ang puwersang pumatay sa aking kapatid ay ang North Korea, paano kung may gyera? Kung matuklasan na may koneksyon sa SEA, mayroong isang Amerikano na nagngangalang Sanho, isang nangungunang mersenaryo ng kumpanya ng militar na Valkyrie sa SEA. Kung may pera, papatay nila ang sinuman at poprotektahan pati ang mga masasamang tao. Bakit naroon ang taong iyon sa pinangyarihan? Nagkataon lang ba? Ang dahilan kung bakit kailangan kong maging pangulo ay para sa ating pamilya at para sa bansa. Para sa kapayapaan ng mundo, itatago ko ang lahat. Hindi naniniwala si Manju na espiya ang kanyang asawa dahil lubos niya itong kilala. Naniniwala siya na si Junsang ay gumagawa ng peking ebidensya para akusahan siya ng ganoon. Pagkatapos nito, hindi na nagpaligwi-ligoy si Junsang at hiniling kay Manju na ayusin ang lahat at umalis sa bansa sa loob ng 24 oras. Ginamit niya si Miji upang takutin si Manju. Agad niyang ikinonekta ang telepono para makipag-usap si Manju sa kanya. Paulit-ulit na sinabi ni Miji na ayos lang siya at huwag siyang mag-alala. Huwag niyang tanggapin ang anumang kahilingan mula sa kanya. Sa kabila nito, nangako pa rin si Manju na ibabalik niya si Miji sa kanyang pamilya ng ligtas sa loob ng 24 na oras. Pagkatapos ay binalaan ni Manju si Junsang. Kung may mangyari kay Miji, hindi ako titigil. Tumawag si Manju sa pari sa simbahan ngunit walang sumagot. Hindi nakalock ang pinto kaya dahan-dahan siyang pumasok. Sa sandaling ito, nakita niya ang pari na nakahando sa isa mesa at pagkatapos ay may nagtago sa loob na tinakpan ang kanyang bibig. Si Sanho pala iyon. Pagdating niya rito, patay na ang pari. Pinayuhan ni Sanho si Manju na umalis na bago sila dumating. Mukhang may hinahanap sila rito. Pagkatapos niyang magsalita, isang lalaki ang lumitaw. Dahan-dahang isinara ni Sanho ang pinto at agad na umatake. Hindi biro ang lalaki at gumanti kay Sanho ng patas. Pagkatapos ng matagal na pagpupumiglas at pagpapalitan ng suntok. Sa huli, hindi pa rin siya mananalo kay Sanho. Tinanong niya ang lalaki kung bakit nito pinatay ang paring Katoliko at pabulong niyang sinabi na nasa dagat ang balyena at sa sandaling iyon, may kumatok sa labas, tumuon si Sanho doon. At mabilis na tumalon palabas ng bintana at tumakas ang lalaking ito. Binuksan ni Sanho ang sikretong pinto sa aparador ng pari at isinama si Muonju. Personal na pumunta ang rektor kay Ginang Okesion. Lubos siyang nagpapasalamat dahil noon ang pamilya ni Ginang Okesion ay tumulong sa pangalawang anak niya sa operasyon mula sa pag-aayos ng mga doktor hanggang sa pagbabayad ng buong gastos. Kaya ibinunyag niya kay Ginang Okesion ang isang bagay. Mayroong impormasyon
mula sa isang impormante ng AFIS Deputy Secretary of State na si Miller na tinutugis ng VA dahil sa pagtagas ng sikreto ng bansa at paglabag sa batas ng espiya. Ang taong kinakalakal ni Miller ng liham ay si Congressman John In. Sinusubaybayan namin ang iyong anak bago pa siya namatay dahil sa pagdududa na isa siyang espiya na nakikipagsabwatan sa Hilagang Korea. Hindi talaga makapaniwala si Ginang Okesyon. Pinayuhan siya ng rektor na mag-ingat dahil ang bahay na ito ay pinakikinggan. Tinanong niya kung si Pangulong Kim Yong-sin ba, ngunit hindi ito sinagot. Binigyan niya si Ginang Okesyon ng file tungkol kay San-ho at pinayuhan siyang maging mapagbantay sa kanya. Ang organisasyong kinabibilangan niya ay mga taong nagtatrabaho para sa pera. Hindi matitiyak kung sino ang nagbigay sa kanya ng pera at ano ang layunin niya sa paglapit. Sa kabilang banda, ibinunyag ni San-ho kay Moon-ju na ito ay isang lagusan mula noong pananakop ng Hapon sa ilalim ng lupa. Mayroong network na nagkokonekta sa South at North Korea. Iilan lang ang nakakaalam. Kasama na ako at ang pari. Narinig kong isa kang mersenaryo na kabilang sa pribadong kumpanya ng militar na Vankiria. Sinabi ni San-ho na doon. Nire-renew ang kontrata taon-taon o bawat 2 taon. Natapos na ang kontrata ko, 1 taon na ang nakakaraan at hindi ko na ito ni-renew. Kaya, ang malapit ka sa pinangyarihan kung saan namatay ang aking asawa at ang pari ay nagkataon lang ba? Hindi sumagot si San-ho at ipinakita kay Moon-ju ang isa pang business card na natagpuan sa Biblia. Iniisip niya na pinatay ang pari sa pamamagitan ng lason dahil sa tusok ng karayom sa kamay, isang paraan na hindi magagawa ng ordinaryong tao. Balak ng pari na ipasa ang huling habili ng asawa mo sa misa bukas. Iyon din ang gustong isapubliko ni Jun In noong araw na siya ay pinaslang. Hinanap ni San-ho ang bote ng alak na ipinangako ng pari dati. Nakasulat sa bote ang buong pangalan niya. Binuksan ni San-ho ang bote ng alak at mayroong isang bagay sa loob. Tulad ng hinala niya, mayroong liham mula kay Miller para kay Jun In. Kasama nito ang isang larawan na kinuha mula sa satellite tungkol sa isang North Korean nuclear submarine. Iyon ay isang barko na may bigat na 10,000 tonelada at haba na 140 metro. Maaaring magdala ng 128 nuclear warheads. Labis na nag-aalala ang panig ng Amerika tungkol dito. Agad na tumawag ang kagawaran ng depensa upang batikusin si Vice Deputy Secretary of State Miller. Dahil dati ay ibinunyag niya na ang barkong ginawa ng North Korea ay 3,000 tonelada lamang. Pagkatapos malaman ang insidenteng ito, agad na nagdaos ng emergency meeting ang Pangulo ng Amerika. Nagpaplano ang militar ng Amerika na salakayin ang 40 nuclear facility ng North Korea. Takot na takot noon si Miller na magkakaroon ng digmaan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kalihim ng depensa na ipagpaliban ang planong pag-atake dahil maaari nitong ilagay sa panganib ang milyon-milyong buhay. Ngunit walang saysay ang lahat ng sinabi niya. Ngunit wala nang ibang paraan si Miller kundi ang magpadala ng liham ng paghingi ng tulong kay John In dahil ang lahat ng bagay niya mula sa telepono hanggang sa mga electronic device ay minamanmanan at pinakikinggan na. Naalala ni Moon-ju na si Miller ay nag-aral ng AV kay Professor Chong kasama ang asawa niya. Tiyak siyang gusto ni John In na isapubliko ang liham na ito noong araw na iyon upang pigilan ang digmaan. Kinabukasan, lumabas si San-ho at Moon-ju sa lagusan sa pamamagitan ng isang daanan sa gubat. Dito hindi na kailangan ni Moon-ju ang tulong ni San-ho at naghiwalay sila. Bago umalis, binigyan siya ni San-ho ng isang kwintas. Tinawag niya itong patron saint para sa mga mandirigma na pumupunta sa labanan. Pagkatapos ay pumunta si Moon-ju kay President Kim Yong-sin. Ipinakita niya ang liham sa kanya sa pag-asang mapipigilan ang digmaan. Sinumbatan siya. Bakit hindi sinunog ni Jun In ang liham na ito pagkatapos basahin? Kung ganoon, hindi sana siya nagtapos sa ganoong kapalaran. Agad niyang sinindihan ng apoy at sinunog ang liham sa harap ni Moon-ju. Pinayuhan niya si Moon-ju na umalis na at hahayaan niyang siya na ang mag-ayos. Ang digmaan ay laro ng mga baliw at hindi diplomasya. Kahit sumigaw tayo sa gitna at humingi ng mapayapang resolusyon, walang sinuman ang makikinig. Kailangan nating pumili kung kanino tayo papanig at hanapin ang paraan para magbago. At syempre, papanig siya sa Amerika. Alam niyang ang Amerika ang may gawa kay Jun In at wala nang iba. Gagamitin niya ang pagkakataong iyon upang sumakay sa sasakyan ng Amerika at pinayuhan niya si Moon-ju na umalis na sa South Korea sa lalong madaling panahon. Ho ay nasa isang barko patungong China. Mula doon ay makakapunta siya sa North Korea upang makasama ang kanyang pamilya. Sa China, binigyan ni San-ho ng pera ang mga taong tumutulong sa mga tumatawid ng hangganan. Maghahanda sila ng barko at magtuturo sa kanya ng daan. Ngunit nang dumating si San-ho sa daungan, may nagsabi na hindi siya makakatawid doon dahil sa mga araw na ito, kumalat na ang mga sundalo ng bagyong hukbo. Agad na bumaling si San-ho upang tanungin ang mga nagturo ng daan. Sinabi naman nila na sige lang at wala namang problema. Pagkabigkas nila, biglang umalingaw ang putok ng baril ang barilin ang isang barko sa labas. Wala nang ibang paraan, kaya tinawagan ni San-ho ang organisasyon ng Vankiria. Tinanggap niya ang misyon na protektahan si Moon-ju. Ayon sa kahilingan ng isang lihim na kliyente, sa kabilang banda, pumunta si Moon-ju sa biyanan niya. Doon ay tinanong niya ang babae, bakit ba tutol kayo sa kasal namin ni Jun In? Dahil gusto ko ng babaeng masaya at maalalahanin para sa anak ko. Samantalang ikaw ay madilim at malamig na bata. Matagal nang naninirahan si Moon-ju kaya alam niyang ang bahay na ito ay mukhang pinamamahalaan ng biyanan niyang lalaki. Ngunit si Ginang Okesyon ang nagdedesisyon sa lahat. Ibinunyag niya na
bago niya tanggapin ang kasal ay inalam na niya ang lahat tungkol kay Moonju. Mag-isang pinalaki ng nanay mo ang anak niya sa Amerika, nagtatrabaho sa nail salon, naglilinis ng ospital at cashier sa supermarket. Bago siya namatay, nasa bahay mo pa si Junho para alagaan ang nanay mo. Pagkatapos kang sumikat sa iyong talumpati noong kolehiyo sa Model United Nations Conference, nakita ko ang iyong panayam, isang kabataan na nagdikit ng bandila ng Korea sa kanyang silid at nag-aaral, talagang isang pambihirang makabayang kabataan. Namuhunan si Ginang Okesyon kay Jun-in sa daan ng politika, ngunit naramdaman niyang may kulang sa kanyang anak hanggang sa napagtanto niyang ang bagay na iyon ay pagkamakabayan. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinanggap si Moonju bilang manugang. Upang punan ang kakulangan, batay sa sinabi ni Ginang Okesyon, inisip ni Moonju na dapat siyang tumakbo para sa halalan sa halip na si Junsang. Alam niya na ang kanyang ina ang nagpaplano ng lahat para kay Jun-in na maging isang potensyal na kandidato, ang mga baitang na pinunasan at inakyat ng ina, ngunit nahulog ng kaunting baitang na lang bago marating ang dulo. Kung susuportahan mo ako ngayon sa pagtakbo, magkakaroon ka ng pagkakataon na magsimulang muli mula sa posisyong iyon. Nangako si Moonju na kung manalo siya, iiwan niya ang lahat ng ari-arian ni Jun-in kay Ginang Okesyon. Alam ni Ginang Okesyon na ang pangarap ni Moonju ay maging pangulo. Noong nag-aaral pa siya, isinulat niya ang pangarap na iyon sa kanyang record book. Tinanggap ni Ginang Okesyon ang kasunduan ni Moonju, at ang unang hakbang na gusto ni Moonju na tulungan siya ay tawagan si Junsang upang palayain agad ang kanyang assistant na si Mijay. At hilingin din kay Junsang na umatras sa halalan at umalis sa South Korea. Sa loob ng susunod na 24 na oras, pumunta si Moonju sa kanyang guro na si Junjin. Umiyak siya, at naintindihan ng guro kung paano kinikimkim ni Moonju ang damdamin niya matapos ang pagkamatay ni Jun-in dito. Ipinahayag niya kay Junjin na kailangan niyang malaman ang dahilan ng pagkamatay ni Jun-in. Kung may bagay siyang ipinusta ang kanyang buhay, tatapusin niya ito para sa kanya. Inamin ni Moonju na noong nabubuhay pa si Jun-in, hindi niya ito sapat na minahal, kahit alam niyang napakagaling niyang asawa. Ibinunyag ni Junjin na isang buwan na ang nakalipas ay pumunta si Jun-in sa kanya. Ipinakita niya sa guro ang liham mula sa isang kaibigan niya sa Amerika. Pinakiusapan niya ako na maging responsable para sa patakaran ng pagkakaisa sa komite ng kampanya. Gayunpaman, ang pagpasok sa Republican Party ay nagpapabigat sa aking kalooban. Plano rin ni Junjin na lumipat sa Argentina. Sawa na siya sa bansang ito, kung saan mas gusto ng mga tao ang puot kaysa kapayapaan. Gusto ang paksyon at paghihiwalay. Nang marinig ito, sinabi ni Moonju na balak niyang tumakbo bilang pangulo kahit na maizi na ako. Lahat ay dahil sa iyong turo, gusto kong manatili. Para tulungan ako, gusto kong malaman kung bakit ganito ang North Korea. Ano ang gagawin nila dahil ang iyong pag-unawa at prediksyon ay laging tumpak, Ju. Iniisip ni Jin na marahil ay hindi maiiwasan ang digmaan, may nuclear weapon ang North Korea at hindi makakapanghimasok ang Amerika. Durugin ka lang ng gulong ng kasaysayan, ngunit naniniwala si Moonju na kaya niyang baguhin ang lahat. Ang larawan ni Moonju na buong tapang na pinoprotektahan ang kanyang asawa mula sa baril ng mamamatay tao ay naging viral. Patuloy na nag-ulat ang media sa loob at labas ng bansa tungkol sa kanya. Lahat ay nagtatalo kung mamana ba niya ang political legacy ng kanyang asawa. Nakipagkita si Moonju sa kanyang bayaw na si Junsang upang pilitin itong umatras sa halalan, at ipinakita niya rito ang isang bagay. Iyon ay ang video kung saan sinasaktan niya ang kanyang asawa. Isiniwalat ni Moonju na kinausap na niya ang kanyang hipag at pumayag itong magpatotoo at magsumbong. Nang makita ni Junsang ang footage na ito, alam niyang papanig na ang kanyang ina kay Moonju. Nagpahayag siya ng matinding galit ngunit wala siyang magawa. Inabot ni Moonju kay Junsang ang tiket sa eroplano patungong Germany. Nagrereklamo siyang nagsabi na mag-ingat ka rin, kapag ako ay bumalik, hindi na ako uwing walang dala. Sa kabilang banda, nakipagkita rin si Ginang Okesyon sa pinuno ng bagong Republican Party upang pilitin itong tanggalin si Junsang at suportahan si Moonju. Isiniwalat niya rito na, bago mamatay ang aking asawa, nag-iwan siya sa akin ng isang aparador na may maraming drawer, kung saan may isang drawer na nakasulat ang pangalan ng Chairman Manggi. Ipinakita niya kay Manggi ang mga larawan ng kanyang anak sa labas. Kung isa sa publiko ito, tiyak na matatapos ang kanyang karera sa politika. Hindi siya makatutol at napilitan siyang tulungan si Moonju na tumakbo. Patuloy na nakikipagkita si Ginang Moonju sa iba pang mga politiko. Gusto niyang gawing isang fenomena si Moonju, maging isang alamat ng bagong Republican Party. 6 na araw bago ipahayag ang pagsali sa primary election, biglang umangat si Moonju sa unang at pangalawang pwesto sa mga survey. Na-decrypt ni Jang Hee ang computer at telepono ni Jun-in. Natagpuan niya ang kasaysayan ng paulit-ulit na pag-access sa isang secure na email page na isang encrypted email service na may server sa Switzerland, kahit ang NDA ay hindi makaka-access. Sa sandaling iyon, dumating si Ginang Okesyon dahil hindi niya matawagan si Moonju. Ipinaliwanag niya na itinago niya na ang telepono dahil sa dami ng tawag. Inihanda na ni Ginang Okesyon ang lahat para kay Moonju. Ang susunod na hakbang ay kailangan lang lumabas at magtanghal si Moonju sa publiko. Sa linggo na ito, ipapahayag ni Moonju ang kanyang pagtakbo sa plaza. Gusto ni Ginang Okesyon na mapaiyak ni Moonju ang lahat dahil sa kanya. Ibinigay ni Ginang Okesyon kay Moonju ang talumpati na
dapat niyang basahin. Doon ay hiniling niya kay Moonju na markahan ang mga bahagi kung saan siya dapat umiyak at kailangang mag-ensayo ng husto bago sumapit ang linggo na ito. Noong gabing iyon, tinawagan ni Manggi si Ginang okasyon, nakarinig siya ng impormasyon na maraming Amerikano ang pumasok sa bansa upang hintayin ang pagpapahayag ng pagtakbo. Inisip niya na malalagay sa panganib si Moonju sa araw na iyon. Sa kabilang banda, pumunta si Sanho sa organisasyon ng Vankiri upang pumirma ng kontrata. Ipinadala ni Ethan ang mga kagamitan at armas na kailangan ni Sanho. Kasabay nito ay ibinunyag ni Ethan ang impormasyon na dumating si Billy Gray sa Seoul kahapon. Narinig niya na plano nitong magpakita ng kung ano sa harap ng kamera. Pagkatapos nito, pumunta si Sanho sa plaza kung saan ipapahayag ang kandidato. Gusto niyang makahanap ng angkop na lugar para ilagay ang sniper rifle. Nakatanggap ng tawag si Moonju mula sa Pangulo. Hindi interesado ang Pangulo kay Moonju kung siya ba ang magiging susunod na Pangulo, ngunit nasa termino pa rin siya at mayroon siyang sariling plano. Binalaan ni Kyung Sin si Moonju na kung balak niyang humarang sa kanyang daan, aalisin niya siya agad. Inamin ni Moonju na wala siyang intensyon na makipag-away, ngunit sa tingin niya ay hindi mapipigilan ng Pangulo ang digmaan. Isiniwalat ng Pangulo na hindi gusto ng Amerika na siya ang maging Pangulo. Mag-ingat ka. Dahil nag-aalala ako sa iyo, kaya ko ito sinasabi. Dumating na ang araw ng linggo na iyon. Ang unang hakbang na ginawa ni Moonju ayon sa script ni Ginang okasyon ay pumunta sa memorial area ng kanyang asawa. Ang lahat ng ipinakita niya sa harap ng publiko ay live na ipinalabas sa mga channel ng telebisyon. Nakatanggap si Moonju ng maraming suporta mula sa publiko. Libo-libong tao ang pumalibot at sumigaw ng kanyang pangalan. Sa plaza, mahigpit din ang seguridad sa ilalim ng direksyon ni Jang Hee. Naghahanda rin si Sanho ng lahat upang maiwasan ang pag-atake kay Moonju. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe mula sa organisasyon matapos matukoy ang pagkakakilanlan ng Koreanong lalaki na kasama ni Billy Gray. Ang pangalan niya ay Dustin Hyun, isang explosive expert na nagtapos sa KAIST. Agad na naghanap si Sanho kay Jang Hee dahil sa emergency. Nakilala rin ni Jang Hee si Sanho bilang ang lalaki sa simbahan. Hiniling ni Sanho kay Jang Hee na pigilan si Moonju na sumakay sa tren. Pagkatapos, nakakonekta si Sanho kay Moonju. Pinayuhan niya itong bumaba sa tren, ngunit huli na. Nang umalis ang lalaking nag-ayos ng upuan, umupo na si Moonju sa upuan na may bomba. Pinayuhan niya itong huwag na huwag tatayo sa upuan. Dahil alam niyang may nangyayari, hiniling ni Jang Hee na patayin ang live broadcast. Ayon sa karanasan ni Sanho, iyon ay maaaring isang pressure bomb. At kung timer bomb naman, sasabog ito sa itinakdang oras. Pagkatapos malaman na ang susunod na istasyon ay Asan, mabilis na nagtungo doon si Sanho. Sinabihan ni Moonju ang assistant niya si Miji na payuhan ang lahat ng pasahero sa coach na lumipat sa ibang coach. Samantala, mabilis na tumatakbo si Sanho sa daan. Dahil mas mahalaga pa sa ginto ang oras sa sandaling ito, nang huminto ang tren sa istasyon, nandoon na si Sanho, gumamit siya ng kutsilyo upang hiwain ang upuan at totoo nga na may bomba. Sa ilalim ng bombang ito ay may koneksyon sa isa pang bomba sa upuan sa harapan. Agad namang dumating ang pulisya. Tinanong ni Sanho at nalaman niya na aabutin pa ng 0 minuto bago dumating ang bomb disposal squad. Wala nang ibang pagpipilian, napilitang harapin ni Sanho ang bomba dahil malapit na maubos. Ang oras, isinuksok niya ang kutsilyo at naputol ang koneksyon ng dalawang bomba. Ang susunod na hakbang ay papalitan niya ng upuan si Moonju. Napakagaan ng mga hakbang niya, kaya hindi pa sumasabog ang bomba sa ilalim ng upuan. At tiniyak niya kay Moonju na makakalabas ako dito kaagad. Nang makalabas na si Moonju sa tren ng ligtas, kailangang maghintay ni Sanho at bantayan ang tamang oras kung kailan sasabog ang bomba. Sa pamamagitan ng kamera na konektado sa smartwatch, sa ibaba, kailangang magpigil ng hininga ang lahat habang pinapanood si Sanho. Nang malapit nang maubos ang oras ng bomba sa ilalim ng upuan, tumalon si Sanho at kumapit sa luggage rack. At tila sumabog ang dalawang bomba ng sabay pagkaraan. Nang ilang sandali, nakahinga ng maluwag si Moonju nang makita niya ang anino ni Sanho sa bintana, ngunit punong-puno ng sugat ang katawan niya pagkatapos ng insidenteng ito. Pinayuhan ng pulisya si Moonju na kanselahin na ang natitirang schedule. Gayunpaman, gusto pa rin niyang ituloy dahil napakahanda ng lahat para sa gabing ito nang dumilim ang langit. Si Moonju ay nasa plaza, buong tiwala siyang humakbang sa harap ng libu-libong taga-suporta niya. Habang si Sanho naman ay patuloy sa tungkulin niyang protektahan siya. Nagulat si Moonju na hindi niya binasa ang talumpating ibinigay ni Ginang okasyon bagkus. Ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan bago siya nakatayo roon. Mula sa malayo sa Amerika, idinikit ko ang watawat ng Korea sa aking lamesa at naranasan ang kalunos-lunos na pagkamatay ng asawa kong may matinding pagnanais para sa kapayapaan at pagkakaisa ng Hilaga at Timog at kailan lang umupo ako sa isang bomba para makarating dito. Iyang bombang, yan ay nagtangkang pigilan ako sa pagtayo sa harap ninyo pero hindi siya nagtagumpay, kayo ang nagdala sa akin dito na may misyon para sa kapayapaan at kaya kong gumawa ng malaking pagkakaisa ang bagay na inaasam ng lahat ng nandito wala ako. Kinatatakutan, hindi ako titigil sa anumang sandali at hahayo ako patungo sa pag-asa ng tahimik na mga daan at masayang pamilya para protektahan ang lahat ng ito ng habang buhay sa kapayapaan. Mula ngayon, ipinahahayag ko ang aking pagtakbo. Bilang ika-negatibo 22 ng Pangulo ng Republika ng Korea, ang lahat sa ibaba
dalawa ay naghiyawan pagkatapos ng talumpati ni Moonju, si Ginang Okisyon ay napangiti rin ng may kasiyahan. Tungkol sa kanyang manugang si Jang Hee naman ay naniniwala na ito ay sandali ng kasaysayan, nagbigay ng isang tingin si Moonju patungo kay Sanho na para bang alam niyang nandoon si Sanho para magbigay sa kanya ng taos-pusong pasasalamat ng gabi. Iyon tahimik na pumunta si Moonju sa simbahan kasabay nito, dahan-dahang lumitaw din si Sanho. Hindi niya nakalimutang magtanong tungkol sa kalagayan niya, ngunit sinabi lang niyang gasgas lang iyon. Talagang nagtaka si Moonju kung bakit palagi siyang nandyan sa mga mahahalagang sandali pagkatapos ng insidente kina Junin at pari na hulaan ko na ang susunod na malalagay sa panganib ay ikaw si Moonju. May nagpadala ng mensahe na sinumang susubukang pigilan ang digmaan ay magkakaroon ng ganyang katapusan sa tingin niya. Hindi rin makakatulong ang security team niya. Pinahaba ko na ang kontrata kay Van Kiri. Walang sinuman ang makakapagprotekta sa iyo ng mas mahusay kaysa sa akin. Ngunit paano ako maniniwala sa iyo? Imbestigahan mo na lang ang mga laban na sinalihan ko. O kung kinakailangan, bantayan mo ako. Si Moonju ang taong gustong pigilan ang digmaan. Iyon din ang gusto ko. May misyon akong iniwan ang pari. Naiintindihan mo ba na ako ang amo at magkakaroon ng maraming kondisyon na kailangan mong sundin ang mga utos naman? Naiintindihan ko. Ngunit sa sitwasyong emergency, kailangan mong sumunod sa sinasabi ko. Sa oras na iyon ako ang magiging amo mo, walang pag-aatubili. Agad pumayag si Moonju na kunin si Sanho bilang bodyguard nang kailanganin nilang dalawa ang isa't isa upang makamit ang kani-kanilang mga layunin ayon sa investigasyon ng dalawang malalapit na katulong. Hindi kailanman hinayaan ni Sanho na mamatay ang sinuman sa kanyang mga kliyente. Ang kanyang kakayahan ay kasing galing ng isang internasyonal na hitman. Ang pinagtataka nila ay kung saan nagmula si Sanho. Ayon sa pagsasaliksik ni Jang Hee, nagkaroon siya ng AC citizenship noong 2006 at bago iyon ay may Mongolian citizenship siya na ginamit upang gawing legal ang kanyang nasyonalidad. Nagboluntaryo rin si Sanho sa simbahan ng kapayapaan at pagpapatawad kung saan maraming North Korean defectors. Nagtataka si Jang Hee kung siya ba ay isang espiya. Hilagang Korea na lumalapit na may ibang layunin. Sinabi agad ni Moonju kay Jang Hee na maghanap ng ebidensya at iulat sa kanya. Nagtaka talaga si Ginang Okisyon kung bakit pinili ni Moonju si Sanho bilang bodyguard. Natatakot siyang mahulog sa bitag ng pag-ibig ni Sanho. Si Sanho ay may kaanyuan na madaling mahalin ng mga babae at higit sa lahat na iligtas na niya si Moonju ng 2 beses. Hindi nagbigay pansin si Moonju doon. Sigurado siyang hindi aksidente ang pagliligtas ni Sanho sa kanya. Gusto niyang malaman ang dahilan sa likod nito. Gusto niyang malaman kung bakit namatay ang kanyang asawa at si Sanho ang susi para malinawan ang lahat. Kinabukasan ineskortan ni Sanho si Moonju sa bagong bahay nila. Si Sanho maingat na sinuri ang lahat sa paligid ng silid. Ayaw niyang magkaroon ng anumang kapabayaan na makakaapekto sa buhay ng kanyang kliyente. Inilagay ni Moonju ang larawan nilang mag-asawa sa nightstand. Ngunit tumutol si Sanho. Sinabi niyang ayaw niya may anumang bagay sa tabi ng kama dahil madali itong lagyan ng kamera o eavesdropping device. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Moonju na iwanan ang larawan doon. Sinubukan ni Moonju na buksan ang bintana, ngunit pinigilan din siya ni Sanho dahil maaaring targetin ng sniper ang bintana anumang oras. Nagalit si Moonju at sinabing hindi ito Amerika. Sa bansang ito illegal ang pagdadala ng baril. Kung hindi mo ako papayagang magbukas ng bintana para lang akong nakakulong. Bilang tugon, sinabi ni Sanho na siya mismo ay may illegal na baril. Walang legal na assassin. Kahit si Sanho ay gustong matulog sa katabing silid ni Moonju. Pagkarinig nito, hiniling ni Moonju na makausap si Sanho ng pribado. Ang paghahangad mo ng perpekto sa pagpoprotekta ay mabuti, pero nagpoprotekta tayo para magtrabaho, hindi nagtatrabaho para protektahan. Bilang sagot, hindi naniniwala si Sanho na mayroong perpektong proteksyon. Kailangan kong ikulong ang kandidato sa isang silid na walang bintana, ngunit hindi pa rin sapat iyon dahil maaaring pasabugin ang silid. Anumang oras binisita ni Ginang Okisyon ang bagong bahay ng kanyang manugang at nakita niya si Sanho sa kusina. Wala siyang pinagkakatiwalaan. Kaya gusto niyang siya mismo ang maghanda ng pagkain para kay Moonju. Pati ang pagtulog ay kailangang katabi ni Moonju at ito ang dahilan kaya nag-alala siya. Ibinigay ni Ginang Okisyon kay Jang Hee ang ulat ng National Intelligence Service tungkol sa pambobomba. Gusto niyang pag-aralan ito ni Jang Hee upang maprotektahan ng maayos. Ibinunyag din niya rito na ang bahay niya ay tila na eavesdrop ng National Intelligence Service dahil pinaghihinalaan nilang si Junin ay isang espiya. Ang lahat ng binulong nilang dalawa ay narinig ni Sanho. Gusto ni Ginang Okisyon na pumunta si Jang Hee doon upang hanapin ang eavesdropping device at alamin kung saan ito papunta at sino ang sangkot. Tinanong ni Sanho si Miji kung karaniwan bang hindi inuubos ng kandidato ang pagkain tulad nito. Ibinunyag ni Miji na hindi talaga siya malakas kumain. Hindi rin siya makakain ng mga pagkaing masalimuot. Kailangang balatan ang hipon o alisin ang buto ng isda bago kainin. May balat pa ang niluto mong manok kaya siguro nandiri siya at hindi kumain. Sa tingin ni Sanho, hindi siya maaaring iboto bilang presidente ang ganyang tao. Sa rally ni Moonju, may napansin si Sanho na isang kahina-hinalang tao. Agad niyang inutusan ang security team ni Jang Hee na suriin
suriin ang lalaki sa koridor. Sa ikalawang palapag nakita ni Jiang He na umalis na ang lalaki kaya. Sinabi niya kay Sanho na ang bawat isa ay dapat mag-focus lamang sa kanilang posisyon. Kaagad nakipag-ugnayan si Sanho sa Vankiri Organization para hilingin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanila ano ang plano nilang gawin. Sinabi ng tao mula sa organisasyon na ibinigay na nila ang lahat, hiniling din nila kay Sanho na habang nagbabantay, huwag nang makipag-ugnayan sa radyo dahil hindi ito ligtas sa daan pabalik. May isang truck sa unahan na naaksidente, nilibot ni Sanho ang kanyang paningin at nakita niyang lumitaw muli ang kahina-hinalang tao. Kaagad niyang sinabihan ang driver na iatras ang sasakyan pagkatapos niyang magsalita. May isang truck sa likuran na bumangga, ang taong iyon ay nagmaneho ng kotse ni Moonju at sumalpok sa unahan. Nang makita ito, tinulungan agad ni Sanho ang driver na iliko ang manibela. Sa oras pinindot ng asasin na nakatayo sa gilid ng kalsada ang buton at sumabog ang mga kotse sa paligid, ngunit sa kabutihang palad, ligtas na nakaalis ang kotse ni Moonju sa lugar na iyon. Hindi pa rin sila tumitigil at patuloy na hinahanap si Moonju. Inilabas siya ni Sanho mula sa sasakyan at pareho silang tahimik na bumaba sa istasyon ng subway. Sa sandaling ito, sinabi ni Sanho kay Moonju na patayin ang kanyang telepono anuman ang kahina-hinala. Agad na niyakap ni Sanho si Moonju sa kanyang dibdib. Alam ng isang bodyguard na tulad niya na darating ang panganib anumang oras. Ang dahilan kung bakit maagang natuklasan ni Sanho ang mga asasin ay dahil mayroon silang parehong tatoo. Ang kukri ay simbolo ng Gorkha Mercenaries, ang pinakamalakas at pinakamabangis na mersenaryo sa mundo. Tiyak si Sanho na iyon ay simula pa lamang at haharapin pa ni Moonju ang mas nakakatakot na bagay pagkatapos noon. Ligtas na nakauwi ang dalawa. Si Jiang He nagpakita ng galit dahil hindi sila makontak ng ilang oras. Sinabi ni Moonju na pinatay niya ang telepono dahil takot siyang mamonitor. Tumingin si Jiang He kay Sanho at sinaway siya na kung nag-aalala siyang mamonitor, dapat nakipag-ugnayan siya sa akin. Agad na sinabi ni Sanho na hindi ako nagtitiwala sa kahit sino. Hiniling ko sa iyong tingnan ang taong iyon sa rally, ngunit hindi mo ginawa at nandoon ang lalaking iyon sa pinangyarihan ng pagsabog. Pagkatapos nito, gusto ni Sanho na siya na rin ang magmaneho para kay Moonju. Tinawagan ni Sanho si Ethan para itanong ang pagkakakilanlan ng kliyenteng kumuha sa kanya para protektahan si Moonju dahil gusto niyang malaman kung ano ang kanyang kakaharapin, ngunit hindi ito maibunyag ni Ethan. Si Sanho alam niyang naglagay ng eavesdropping device si Ethan sa kanya at sinusubaybayan siya, ngunit iyon ay bahagi ng kasunduan dahil gusto ng kliyente na malaman ang lahat ng impormasyon tungkol kay Moonju. Ayaw nang magpatuloy ni Sanho, hiniling niya kay Ethan na iparating ang mensahe sa kliyente at maaari na nilang bawiin ang pera sa kabilang banda. Umamin si Jiang He kay Moonju na hindi niya talaga gusto si Sanho. Ayon sa nalaman ni Jiang He mula sa National Intelligence Service, ang organisasyong NASA likod ng pambobomba ay isang kumpanya ng depensa ng Amerika na nagngangalang Conrain. Ang Conrain ay ang kumpanya kung saan nagsilbing consultant si Defense Secretary Igoton. Ang direktor ng kumpanyang iyon ay pinsa ng direktor ng organisasyong Vankiri. Sigurado si Jiang He na si Sanho at ang pambobomba ay magkaugnay. May pakiramdam ako na hindi nakaiwas ang kandidato sa aksidente dahil kay Sanho, kundi dahil kay Sanho kaya ka na aksidente dahil nagdadala siya ng gulo. Malinaw na hindi rin mapagkakatiwalaan ni Moonju si Sanho. Gusto rin niyang subaybayan ni Jiang He si Sanho. Sa loob ng ilang panahon ng gabing iyon, nagising si Moonju mula sa masamang panaginip. Sa gitna ng gabi, binuksan niya ang bintana para makalanghap ng hangin at sa parehong oras nagising din si Sanho. Alam niyang tensyonado si Moonju dahil nagkaroon siya ng masamang panaginip kaya niyaya niya itong mag-jogging doon. Diretsong tinanong ni Moonju si Sanho na ang bahay na tinitirhan namin ay may kinalaman sa iyo. Hindi ba ibinunyag ni Sanho na ang bahay na iyon ay pag-aari ng katakom? Ito ay optimized para sa seguridad. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at mabilis silang umalis upang ibigay sa iyo. Alam ni Sanho na hindi pa talaga nagtitiwala sa kanya si Moonju, ngunit ang pinagtataka niya ay kung bakit kinuha pa rin siya bilang bodyguard. Ibinunyag din ni Moonju kay Sanho na kahit ilang beses mo pa akong iligtas, hindi ako magtitiwala sa iyo ng lubusan. Hindi ito pinansin ni Sanho. Gusto lang niyang gampanan ng maayos ang kanyang trabaho. Kung may bala man na lumipad patungo kay Moonju, ngayon handa siyang saluhin para sa kanya. Dahil lang sa sinanay siyang gawin iyon, ibinalik ni Moonju ang protective necklace kay Sanho. Dahil siya ang kanyang tagapagtanggol kaya mas kailangan niya ito, ngunit hindi alam ni Sanho na ang loob ng pendant ay mayroong eavesdropping device na inilagay ni Moonju. Sinuri ni Jiang He ang silid ni Jun-in at natagpuan nga ang eavesdropping device at ang naglagay ng device ay ang nakababatang kapatid na si Junsang. Nagulat si Ginang Oxion nang marinig iyon. Hindi maiwasang magduda ni Ginang Oxion kay Moonju tungkol sa pagkamatay ni Jun-in nang hindi pa nagtatagal. Biglang inilipat ni Jun-in ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang asawa. Binigyan niya si Jiang He ng isang mamahaling relo na Rolex bilang kapalit. Gusto niyang subaybayan ni Jiang He ang lahat tungkol kay Moonju. Ipinaalam ni Jiang He kay Moonju na nahanap na niya ang lihim na telepono ng kanyang asawa.
Tapos ginamit din niya ang pangalan ko para magrehistro ng isa pang numero ng telepono. Pagkatapos noon sinimulan ni Jang Hee na i-unlock ang telepono gamit ang isang algorithm at patakbuhin ang programa. Pagkatapos ng ilang sandali nagtagumpay siya. I-unlock ito, talagang natigilan si Jang Hee nang makita niya ang isang text message. Agad siyang nagmamadaling nagmaneho papunta sa kung saan, ngunit sa daan, biglang na aksidente si Jang Hee, dinala siya sa ospital sa kritikal na kondisyon dito. Bumulong siya kay Moonju na ang asawa mo ay talagang parang espiya. Natigilan si Moonju nang marinig iyon sa pinangyarihan ng aksidente. Napulot ni Miji ang lihim na telepono. Ngunit walang laman ang telepono dahil i-reset na ito ni Jang Hee. Nagtaka si Moonju kung ano talaga ang laman ng telepono. Sa sandaling iyon nakatanggap si Moonju ng text message mula sa isang anonymous na tao. Ipinahayag ng taong iyon ang password at address ng isang bahay na dapat puntahan ni Moonju. Kasama nito ang isang larawan ng kwintas na katulad ng ibinigay ni Jun-in sa kanya. Di nagtagal, nagpunta sina Moonju at Sanho sa bahay na iyon. Doon nagulat siya nang makita niya ang larawan ng kanyang asawa na kasama ang isang babae at isang batang lalaki. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Moonju na nagtaksil sa kanya si Jun-in sa loob ng mahabang panahon. Sa sandaling iyon, dumating din ang mag-ina ng babae na iyon, ang babaeng iyon na nagngangalang si Hana ang nag-text kay Moonju. Sinabi ni Hana na madalas pumupunta rito si Jun-in 2 beses sa isang linggo para makipaglaro sa kanyang anak. Ang bata ay sumasailalim din sa psychological treatment matapos niyang masaksihan mismo ang pag-assassinate sa kanyang ama sa simbahan. Inilabas ni Hana ang larawan ni Moonju na nakaupo sa tabi ni Jun-in nang siya ay in-assassinate. Nagtaka si Hana kung bakit hindi tumulo ang luha niya, samantalang ako noon ay halos mapunit ang puso sa pag-iyak habang hinahangaan ng lahat ang iyong kalungkutan. Ako ay nag-iisa na nakikipaglaban kahit saan para protektahan ang aking anak. Habang sumisigaw ka na ipagpapatuloy ang habilin ng iyong asawa, ako naman ay nanginginig at hindi man lang naglakas loob na linisin ang lahat ng damit na iniwan niya. Gusto ni Hana na ipaalam sa lahat ang tungkol sa anak ni Jun-in sa labas. Gusto niyang matanggap din ng kanyang anak ang mana na iniwan ng ama nito. Alam na ni Ginang Okisyon ang lahat at gusto ni Hana na suportahan siya ni Ginang Okisyon sa kaso ito. Bukas, lilipat sina Hana at ang kanyang anak sa bahay kung saan nakatira si Jun-in. Nangako si Moonju na bibigyan niya ng masigit pa sa itinatakda ng batas ang mag-ina ni Hana kapalit nito. Gusto niyang tahimik na ayusin ni Hana ang kaso, ngunit hindi pera ang gusto ni Hana. Gusto niyang malaman ng lahat na siya ang tunay na minahal ni Jun-in at hindi si Moonju. Naniniwala si Hana na naging miserable si Jun-in sa piling ni Moonju dahil hindi siya kailanman minahal ni Moonju. Ibinunyag ni Hana ang tungkol sa magkaparehong kwintas na suot nilang dalawa. Ito ang disenyo na ako mismo ang gumawa, ang pinakapaboritong disenyo sa loob ng 2,000 taon noong inukit ko ang kwintas na ito. Napakaraming sakit ang dinanas ko ngayon. Hahayaan kitang danasin din ang ganoon karaming sakit. Sisiguraduhin kong iiyak ka. Pagkatapos noon, galit na itinapon ni Moonju ang kwintas na krus. Masyadong malupit ang katotohanan na ito para kanyang harapin. Galit na hinarap ni Moonju si Ginang Okisyon para tanungin tungkol dito. Alam na ni Moonju ang lahat. Inihayag ni Ginang Okisyon na napakatalino ng babaeng iyon. Nilapitan niya at sinamantala si Jun-in ng may plano. Bago ang halalan na ayos na ang lahat. Pagkatapos niyang makuha ang pera, sinabi niyang pupunta siya sa ibang bansa. Alam ni Ginang Okisyon na lalabas si Hana nang tumakbo si Moonju para sa eleksyon. Naniniwala siyang iyon ay isang magandang pagkakataon. Isang pagkakataon para makawala si Moonju sa anino ni Jun-in at tumakbo bilang sarili niya. Isang pagkakataon para makita ng lahat ang kahinaan ni Moonju at yakapin siya. Isang pagkakataon para patunayan ni Moonju sa lahat na hindi siya masisira sa harap ng babaeng iyon at anuman ang mangyari palagi siyang haharap sa unahan. Ayaw ni Moonju na maging presidente sa paraang sinasabi ni Ginang Okisyon. Agad niyang pinunit ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian para sa kanya. Pagkatapos ay gusto na niyang tapusin ang kontrata ng 2 panig dito. Si Madam Okisyon ay nagbanta na iniisip ba niya na kapag siya ay umalis ay magiging ligtas at walang problema siya. Moonju ay kaagad na humamon dahil may hawak din siyang mga sikreto ni Madam Okisyon. Mayroon siyang dokumento tungkol sa pag-iwas sa buwis at pandaraya sa accounting ni Madam Okisyon. Alam na alam niya kung gaano katuso si Madam Okisyon. Iyon ang dahilan kung bakit tahimik siyang nag-ipon ng mga sikreto ni Madam Okisyon sa nakalipas na panahon at ngayon ay ang oras upang gamitin niya ito. Hiniling ni Moonju kay Madam Okisyon na tahimik na ayusin ang babaeng iyon. Pagkatapos ayaw na niyang marinig ang anumang bagay tungkol sa babaeng iyon. Sa sandaling iyon, naroon din ang lola ni Jun-in. Bago nito alam na niya na may anak sa labas ang kanyang apo, 46. Sa kabilang banda ay binantaan niya si Moonju sa pamamagitan ng pagdeklara na kukunin niya ang anak ni Jun-in. Nang marinig ito, agad na tinawagan ni Moonju si Miji. Gusto niyang ipatupad ang pagbibigay ng lahat ng ari-arian sa charity fund agad-agad. Nagalit si Madam
emosyon at binigyan si Moonju ng isang matinding sampal. Ngunit si Moonju ay hindi man lang gumanti. Noong araw na iyon si Jujin ay nagkaroon ng presentasyon tungkol sa sitwasyon ng Korean Peninsula. Iginiit niya na ang pag-atake ng Amerika sa North Korea ay malapit nang maganap ang digmaan ay sasabog sa loob ng ilang araw. Nabuhay siya sa takot sa digmaan sa buong buhay niya. Pagkatapos ay nais niyang magprotesta ang lahat sa kalye. Dapat manawagan sa mga politiko at internasyonal na komunidad upang pigilan ang digmaan sa lupaing ito. Nang umuwi si Jujin ay isang estudyanteng nagtanong sa kanya kung anong panig siya. Sinabi niya na nasa panig siya ng bansa. Pagkatapos niyang magsalita ay tinakpan ng isa pang estudyante ang kanyang ulo. Hindi sila naniniwala na magkakaroon ng digmaan. Iniisip nila na si Jujin ay nagpapasiklab ng kaguluhan. Tinawag nila siyang espiya at binugbog siya ng husto ng malaman. Ito ni Moon Jun agad siyang pumunta sa ospital upang bisitahin ang kanyang guro. Dito inihayag ni Jujin kay Moon Jun na malapit na ang digmaan. Nagbigay ang Amerika sa pangulo ng dalawang pagpipilian. Una ay ibigay ang hilagang teritoryo sa China at pangalawa ay pag-isahin ang Hilaga at Timog Korea. Inilahad ni Jujin ang tatlong senyales upang malaman kung malapit na ang digmaan. Una ay ang mga bomba na nagpapabagsak ng depensa ng militar. Nasisira sa underground base ng North Korea na kasalukuyang nakatutok sa Okinawa. Susunod ay ang strategic nuclear submarine ng Amerika na aalis sa Yokosuka Port at ang huli ay ang operasyon ng paglisan ng mga sibilyan ng Amerika. Kung mangyayari ang tatlong bagay na iyon, hindi na maililigtas ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang dumating upang arestuhin si Jujin dahil sa pag-aakala na siya ay isang espiya. Gusto niya na mabilis na ipaalam ni Moonju ang impormasyon tungkol sa nalalapit na digmaan sa lahat. Humingi si Moonju ng warrant of arrest sa grupo, ngunit sinabi nilang wala silang ganoon. Balak nilang dakpin si Jujin, ngunit pinigilan sila ni Sanho. Ilang suntok lang ay natumba niya ang lahat ng tatlo. Sa sandaling ito lumabas si Jujin at nagkusang sumuko para magpahuli. Tinawagan ni Miji si Moonju matapos niyang makuha ang password ng email ni Jun-in. Sa loob ay may mga email na ipinadala ni Miller kay Jun-in. Sinabi ni Miller na isang buwan na ang nakalipas. Tatlong miyembro ng crew ng North Korean submarine ang tumakas patungong Amerika. Isiniwalat nila na ang submarine ay hindi 3,000 tonelada kundi 1,000 tonelada. Ito ay isang bagong gawa na uri at hindi isang inayos na lumang submarine ng Soviet Union. Nagsimulang magkagulo ang Amerika dahil sa impormasyong ito. Pagkatapos ay nakakuha rin ang satellite ng larawan ng isang kahina-hinalang barko at dahil dito nagplano silang maglunsad ng digmaan ng mas maaga upang pigilan ito. Ngunit para kay Miller, hindi siya lubos na naniniwala doon. Nagtaka siya kung paano. Kung nagsinungaling ang tatlong tumakas, gustong-gusto ni Miller na marinig mismo sa bibig ng tatlong tumakas. Ngunit ng araw na iyon binaril ng isa ang dalawa pa at nagpakamatay. Wala nang ibang paraan kaya napilitan si Miller na magsagawa ng investigasyon siya mismo. Sinuri niya ang lahat ng dokumento ng transaksyon ng mga bahagi ng submarine sa buong mundo gaya ng inaasahan. Walang ebidensya na nagpapakita na nagmamay-ari ang North Korea ng ganoong submarine. Ngunit nakita ni Miller ang isa pang pangalan, isang taong bumili ng espesyal na bakal mula sa Poland, bumili ng precision sensors at umarkila ng mga inhinyero sa Sweden. Ang pangalan niya ay Stella Yang, isang American lobbyist. 5 taon na nakalipas ipinagmalaki na niya ang tungkol sa 1,000 toneladang submarine ng North Korea at nagsimulang imbestigahan ni Miller ang babaeng ito. Ngunit walang larawan sa pasaporte. Batay sa record ng pag-alis, pumunta siya sa South Korea 15 taon na nakalipas at hindi na bumalik sa Amerika. Kumbinsido si Miller na nasa South Korea pa rin siya. Ang huling email na ipinadala ni Jun-in kay Miller nang ibunyag niya na alam niya kung sino ang babaeng may pangalang Stella Yaong na iyon, ngunit hindi pa rin sigurado. Kaya hindi pa nasasabi ni Jun-in at pagkatapos ay pinatay si Jun-in 2 araw lang bago noon. Nagtataka si Miji kung ang babaeng iyon ba ang salarin. Nakipagkita si Moonju sa Pangulo. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa komperensya sa Beijing. Bakit siya nagbigay at tinanggap ang posibilidad na magkaroon ng digmaan sa Korean Peninsula. Iginiit ni Moonju na kung siya ang Pangulo, hindi niya pipiliin ang digmaan. Ngunit hindi iyon ang iniisip ng Pangulo. Kahit na maging Pangulo si Moonju ay wala siyang mababago. Nakipagkita si Moonju sa Chinese ambassador. Tinanong niya kung alam ba ng China ang tungkol dito. Bakit sila nagkibit balikat sa digmaan sa Korean Peninsula? Isiniwalat niya na lahat ay gusto na maganap ang digmaan, hindi lang ang China. Ikinumpara niya ang digmaang ito sa isang likas na batas. Kung susubukan ni Moonju na pigilan ito, mamamatay siya sa susunod na rally. Inihayag ni Moonju sa lahat na maaaring sumiklab ang digmaan. Bago sumikat ang araw bukas, ang balitang ito ay ikinagulat ng lahat. Ngayong gabi maaaring atakehin ng Amerika ang North Korea at ang buong peninsula ay maaaring masunog. Sa puntong ito, nais ni Moonju na tanungin ang Pangulo ng isa bagay. Sa sandaling ang kanyang mga mamamayan ay nakatayo sa bingit ng
buhay at kamatayan, gusto ba talaga niyang magtago sa bunker? Ipinagbigay alam ng kanyang tauhan na nasa posisyon na ang mga espesyal na puwersa at naghihintay na lang ng desisyon ng Pangulo para sumugod, ngunit gusto pa rin ng Pangulo na hayaan si Moonju na magsalita muna bago kumilos. Tinanong ni Moonju ang lahat. Ng isang tanong paano kung ang plano ng pag-atake ng Amerika ay sinimulan batay sa maling impormasyon, pagkatapos ay ipinakonekta ni Moonju si Miller para masabi niya ang lahat ng katotohanan. Iginiit ni Miller na walang ebidensya na nagpapakita na ang North Korea ay nagmamay-ari ng 1,000 toneladang nuclear submarine. Iyon ay pawang walang batayan na pahayag lamang ng 3 tumakas mula sa North Korea. Inilabas ni Miller ang video ng isa sa 3 tumakas na nagbigay ng pahayag bago siya namatay. Inamin ng binata na hindi pa niya nakita ng personal ang submarine at narinig lang niya ito sa sabi-sabi. Ang mga naunang pahayag ay pinilit sa amin ng aming pinuno. Sa sandaling ito, biglang namatay ang sistema ng kuryente dito. Isang sniper ang handa ng barilin si Moonju. Dumating din ang militar upang pilitin ang lahat na mag-disperse mula rito. Nang makita ito, nagmaneho si Sanho ng isang truck at binangga ito. Pagkatapos ay mabilis niyang inalis si Moonju sa harap ng baril ng sniper. Sumakay sila sa isang bangka sa tabi ng ilog upang tumakas, ngunit hindi pa rin bumitaw ang sniper. Binaril niya si Moonju sa braso, ngunit sa kabutihang palad ay gasgas lang ang bala. Samantala agad na nagbukas ng press conference ang Pangulo. Iginiit niya na totoo ang pagkakaroon ng North Korea ng strategic nuclear submarine, ngunit naniniwala siya na hindi gagawa ng anumang desisyon militar ang Amerika hanggat hindi nakukumpirma ang impormasyon tungkol sa submarine ng North Korea. Bago nito inihayag ni Moonju sa Pangulo ang mga detalye ng kanyang plano. Ngayong gabi umasa siyang hahayaan siya ng Pangulo na magsalita hanggang matapos. Kasabay nito nangako siyang tutulungan siyang makalabas sa defense zone. Tinanggap ng Pangulo na hayaan si Moonju na magsalita, ngunit hindi niya masisiguro ang kanyang kaligtasan dahil ang mga gustong pumatay sa kanya ay ang Amerika. Hindi siya dinala ni Sanho si Moonju sa isang lihim na bahay sa gubat. Tinulungan din niya si Moonju na maghugas ng buhok dahil sugatan ang braso nito. Ang nakita niyang ginawa ni Sanho ay nagsimulang magpakilig kay Moonju. Inihayag ni Sanho kay Moonju na kaming mga North Korean ay laging naniniwala na isang araw ay sasabog ang digmaan, kaya hindi ako masyadong nagulat. Inamin ni Moonju na hindi rin siya nagulat sa simbahan noong araw na iyon. Pareho silang ganoon nang tumakas ang lahat mula sa kamatayan. Tumakbo si Moonju patungo sa kanyang asawa samantalang sumaklolo si Sanho para iligtas siya. Dahil dito hindi sila natatakot sa kamatayan kahit na alam nilang maaaring sumiklab ang digmaan. Bukas kalmado pa rin sila at hindi tumakas. Tinanong ni Moonju si Sanho kung sumiklab ang digmaan ano ang gagawin niya kung sumabog ang nuclear bomb. Gusto kong makasama ang taong mahal ko. Nagtaka si Moonju na dahil ba sa akin kaya hindi ka makauwi sa iyong pamilya. Agad na sinabi ni Sanho na hindi dahil alam niya na ang mahal niya ay narito. Sinabi ni Sanho ang kanyang paghingi ng tawad kay Moonju dahil dapat sana ay sinalo niya ang bala para sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humalik sa kanyang labi ng isang matamis na halik, isang halik upang tulungan si Moonju na hindi na isipin ang mga mangyayari dahil sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit tila hindi niya mapipigilan ang digmaang ito. Ngayon si Moonju at Sanho ay gusto lang maging ordinaryong tao. Ang maging isang ordinaryong magkasintahan na nalulunod sa matamis na pag-ibig. At pagkatapos ay umakyat sila sa kama upang magtalik. Gayunpaman patuloy na nagtatanong si Moonju sa kanyang isip kung sino si Sanho, bakit siya lumapit sa kanya, handa ba talaga siyang saluhin ang bala para sa kanya, at bakit niya siya laging nakikita sa kanyang mga panaginip. Samantalang si Sanho ay isang taong hindi nakakaalam ng takot, ngunit natatakot siyang makitang nasasaktan si Moonju. Natatakot siyang may mangyari sa kanya at hindi siya makakarating sa oras. Kahit sa kanyang panaginip natatakot pa rin siyang mawala si Moonju. Tila totoo na nahulog na ang loob niya kay Moonju. Inalis ni Moonju ang kwintas ni Sanho para komportable. At pagkatapos ay nagsama sila sa buong magdamag. Sa parehong oras ang American reconnaissance plane ay nasa himpapawid ng North Korea, ngunit binaril ito ng anti-aircraft missile. Sa kabilang banda may balak si Sanho na paalisin si Moonju mula rito. Gusto niya itong dalhin sa Gobi Desert. Na natili si Sanho doon sa loob ng 2 taon. Matapos siyang tumakas noon, gusto niyang kalimutan ang kanyang mga magulang at ang kanyang lola, ang mga taong laging nagpapayo sa kanya na huwag nang bumalik. Pagkatapos niyang umalis, umupo si Sanho at tumitingin sa mga bituin tuwing gabi at nakita niya ang pinakamaliwanag na bituin sa langit. Kapag tinitingnan niya ang bituing iyon, naramdaman niyang siya na lang ang natitirang bituin sa mundong ito. Gusto ring maging tulad ni Moonju kay Sanho ay makalimutan ang ilang bagay, kabilang na ang gusto niyang kalimutan ang mga kamay ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang mga magaspang na kamay na iyon ay gumawa ng maraming mabibigat na trabaho para buhayin siya sa tuwing umuwi siya sa bahay. Natutulog ang kanyang ina. Dahil sa sobrang pagod, sinubukan din ni Moonju na iligtas ang mga kamay na iyon, ngunit sa huli ay nabigo siya. Ang dahilan kung bakit bumalik si Moonju sa South Korea ay dahil itinuturing niya itong kanyang nag-iisang bayan, kaya't gusto niya talagang pigilan ang digmaan. Ikinumpara niya ang pagliligtas sa bansa sa pagliligtas sa mga kamay ng kanyang ina. Tumawag ang Pangulo ng Amerika sa Pangulo ng South Korea matapos ang pagbagsak ng eroplano kagabi. Pansamantalang isinantabi ng Amerika ang paglulunsad ng digmaan sa sandaling ito. Ngunit gusto nila na ayusin ng Pangulo si Moonju dahil
dahil nagdudulot siya ng maraming problema. Pagkatapos ay nagpadala ang Pangulo ng abiso sa lahat ng mamamayan na inalis na ang mga alarma tungkol sa digmaan. Mula ngayon maaari nang bumalik ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kasabay nito nagbigay siya ng mensahe na hindi mag-aalangan ang pamahalaan at militar sa anumang sitwasyon. Poprotektahan nila ang buhay at kaligtasan ng mga tao at gusto niyang magtulungan ang lahat upang protektahan ang isa't isa. Gayunpaman ang talumpati ng Pangulo ay hindi nakakuha ng tiwala ng lahat dahil naniniwala ang karamihan na dahil kay Moonju kaya hindi sumiklab ang digmaang ito. At inilagay nila ang kanilang ganap na tiwala sa kanya. Pinayuhan ng punong guro ang Pangulo na gumawa ng isang bagay kay Moonju upang manalo sa digmaan laban sa North Korea. Kailangan muna niyang lampasan ang bundok na tinatawag na Moonju. Bukod pa rito, matagal na rin siyang naghanda ng plano upang labanan si Moonju. Sa kabilang banda nakatanggap ng tawag si Moonju mula kay Miji na nagising na si Chang-hee. Isiniwalat ni Chang-hee kay Moonju ang tungkol sa araw na naaksidente siya noon. Sinuri niya ang telepono ni Jun-in at nalaman niyang espiya siya. May nagpadala ng video na hindi pa napapanood ni Jun-in. Sa video binigyan ng North Korea si Jun-in ng pinakamataas na parangal. Nang napigilan niya ang marumi at karumaldumal na digmaan ng mga traidor at imperialista. Matapos itong mapanood, hindi pa rin naniwala si Chang-hee na ito ay totoo. Nagpadala siya ng text message at nag-schedule ng pulong sa kabilang panig upang kumpirmahin ang lahat ng bagay. Agad na nag-text ang kabilang panig ng address ng pagpupulong sa Bignon San Bookstore sa Hurin Ward at pagkatapos ay naaksidente si Chang-hee. Habang papunta doon, nagkataon na ang bahay ni Hana ay nasa Hurin Ward din. Ayon sa hula ni Sanho, si Hana ay maaaring si Stella Young dahil bago iyon nag-order si Stella Young ng structural steel plates mula sa Poland, nag-import ng precision sensors mula sa Switzerland at umupa ng mga inhinyero sa Sweden. At si Hana ay pumunta rin doon kasama ang kanyang anak. Nang nasa bahay sila ni Hana, nakita ni Sanho ang bata na gumuhit ng mga lugar na pinuntahan niya kabilang ang Sweden, Poland at Switzerland. Isang kakaibang pagkakataon, nagtanong si Moonju kung ang kanyang asawa ay namatay sa kamay ni Hana. Pagkatapos agad na sinabi ni Sanho kay Chang-hee na ipadala ang numero ng nagpadala ng video. Kahinahinala na ang numero ng telepono na iyon ay tumugma sa numerong lumabas sa Biblia sa kabila banda. Lumipat si Hana at ang kanyang anak sa bahay ng pamilya ni Jun-in. Dito ipinahayag ni Hana ang kanyang paghanga kay Madam Oh-seon dahil hindi tunay na anak si Jun-in, ngunit inalagaan pa rin niya ito ng buong puso. Nagulat si Madam Oh-seon at tinanong si Hana kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Sinabi niya na ang lola ang nagsabi na si Jun-in ay anak din sa labas ng kanyang ama, kaya hindi na kailangang malungkot si Jun-in kahit si Jun-in ay walang ideya sa nakakagulat na katotohanan ito. Dahil sa buong panahon ay ginawa ni Madam Oh-seon ang lahat upang itago ang lihim na iyon. Isiniwalat ni Moonju kay Sanho ang tungkol sa araw na namatay si Jun-in na balak niyang sabihin sa kanya ang isang bagay palagi. Niyang tinatanong kung bakit siya naging isang espiya, gayong ang submarine ay isang prop na isinaayos kasama ang China at North Korea bilang mga karakter. Mayroon bang isang tao sa likod na nagmamanipula sa lahat ng ito? At nag-espiya si Jun-in dahil gusto niyang malaman ang katotohanan. Gusto ring maging espiya ni Moonju para malaman ang lahat, ngunit pinigilan siya ni Sanho. Pinayuhan niya siyang huminto at umalis dito ng ligtas. Sa sandaling iyon tumawag si Miji. Ibinunyag niya kay Moonju na ang bahay na iyon ay tinatapik na may isang napakainit na artikulo tungkol kay Moonju na nagtatanong tungkol kay Moonju at sa bodyguard na si Sanho. Una silang nagkita sa pinangyarihan kung saan binaril si Jun-in at pagkatapos ay nagkita sila ng lihim ng maraming beses. Ayon sa impormasyon na kanilang nakuha, si Sanho ay nagmula sa North Korea. Nagtanong sila tungkol sa biglaang pagiging bodyguard ni Sanho para kay Moonju at paano kung si Moonju kinakalakal na siya ng North Korea ay at ano ang mangyayari. Alam nilang dalawa na si Moonju at Sanho ay magkasama sa isang taguan ngayon at naglabas pa sila ng recording ng dalawa na nagtatalik sa kama. Kaagad pagkatapos, hinanap ni Sanho ang buong bahay upang makita kung nasaan ang listening device, ngunit pinayuhan siya ni Moonju na huminto dahil hindi siya nagsisisi sa nangyari sa kanila kagabi. Masaya siyang kasama si Sanho at kung hindi na siya kailangan ng bansa, aalis siya kasama nito. Ngunit ang plano nilang umalis ay napigilan ng isang bagyo sa dagat. Iyon lamang ang nag-iisang daanan para makatakas silang dalawa patungo sa Mongolia. Dahil hindi sila agad makaalis, nais ni Sanho na gumawa ng isang trabaho muna. Pumunta siya sa kanyang imbakan ng armas at kinuha ang mga kinakailangan. Tinanong ni Moonju si Sanho kung saan siya pupunta, ngunit hindi siya nagbunyag. Sinabi niya kay Moonju na manatili at maghanda ng mga gamit at babalik siya. Binigyan ni Sanho si Moonju ng baril para sa kanyang kaligtasan at ipinaalala sa kanya na sa larangan ng digmaan, sinumang unang pumatay sa kalaban ay mabubuhay. Kahit sino pa man, kailangan niyang kalabitin ang gatilyo upang mabuhay ang sarili. Nang gabing iyon, paulit-ulit na pinakinggan ni Moonju ang recording ng kanilang pagtatalik ni Sanho. Dito, narinig niya
ang isang kakaibang tunog. Ito ang tunog ng kwintas na tumatama sa baso. Dito niya napagtanto na ang listening device ay nasa kwintas ni Sanho. Bago iyon, inilagay niya ang makina sa kwintas niya noon, kaya may isa pang taong nakarinig din mula sa recording device na ito. Sa kabilang banda, hinanap ni Sanho si Ethan at tinanong siya kung nasaan ang listening device, ngunit wala siyang alam. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga tao at tinutukan ng baril si Sanho. Inakusahan nila siya ng pagiging isang espiya. Naroon din si direktor at inihayag na si Kim Hansang mismo ang umupa sa iyo sa pamamagitan ni Van Kiri. Ang umuupa sa iyo ay isang kumpanya na may opisina sa Macau, isang bangko na pag-aari ng estado na namamahala sa pagbabayad para sa mga transaksyon sa armas sa ibang bansa. Lahat ng kita at gastos ng kumpanyang ito ay inaprubahan at sinang-ayunan ni Kim Hansang. Sa pamamagitan ng device, ngaking ito, bumagsak si Moonju nang malaman ang katotohanan. Napagtanto niya na ang paglapit ni Sanho sa kanya ay mailayunin mula pa noong simula. Ang lahat ng ginawa niya, maging ang pag-ibig, ay bahagi ng plano na may intensyong patayin siya sa ilalim ng utos ni Kim Hansang. Hindi man lang nagpaliwanag si Sanho. Mabilis niyang inagaw ang baril ng isa sa kanila at ginawa itong hostage. Agad-agad, inilabas ng direktor ang larawan ng lola ni Sanho. Inihayag niya na inaalagaan nila ang kanyang lola. Nandito ako para bigyan ka ng huling pagkakataon. Bukas ng gabi, maghihintay ang barko namin sa Pier ang Techport. Kailangan mo lang dalhin si Moonju. Doon, huhulihin ng aming pulisya ang barko bago ito tumawid sa Northern Limit Line. Ikaw naman ay tatalon sa dagat at ipapalabas na tumakas ka na sa North Korea. Sa ganoong paraan, magagawa mong dalhin ang iyong lola saan man. Pagkarinig nito, binitawan ni Sanho ang lalaki at binugbog siya ng grupo. Sa sandaling ito, nahati rin ang kwintas ni Sanho at nakita niya ang listening device sa loob. Dito, alam na niya na ito ay kay Moonju. Samantala, narinig na ni Moonju ang lahat. Naniniwala pa rin siya na lumapit siya sa kanya para sa ibang layunin at hindi dahil sa pag-ibig. Agad siyang umalis doon. Bago siya tuluyang mahulog sa planong tinukoy ng punong guro, si Sanho, na nakaposas ang mga kamay, ay pinatumba ang mga lalaki ni Kya sa elevator. Ngunit nagawa pa rin niyang isa-isang patumbahin ang mga ito ng maayos. Pagkatapos ay kinuha niya ang susi sa bulsa ni Kya upang palayain ang kanyang sarili. Pagkatapos ay bumalik si Sanho sa bahay upang hanapin si Moonju, ngunit wala siya roon. Sa puntong ito, alam na rin niya na alam na ni Moonju ang lahat. Kasabay nito, nakatanggap si Moonju ng mensahe mula sa lihim na telepono ni Jun-in. Ang taong iyon, na alam na si Moonju ang nagtatago ng telepono, ay nagpahayag na totoo ang nuclear submarine ng Hilagang Korea at nagpadala ng video ng submarine kay Moonju. Nang makita si Moonju, tinanong niya ang tao ni Kya kung sino ito. Hindi nagpakilala ang taong iyon at sa halip ay nakipag-ayos na makita siya sa daungan ng Jumseong bukas ng gabi. Nagpatuloy si Sanho na hanapin si Ethan. Tinanong niya ito, hindi mo ba talaga kilala si Kim Hansang bilang kliyente? Ngunit isiniwalat ni Ethan na hindi si Kim Hansang ang kliyente, kundi ibang tao, isang babaeng may nasyonalidad na Amerikano na nagngangalang Stella Yang. Nang malaman ito, hiniling ni Sanho kay Ethan na subaybayan ang babae at huwag palampasin ang anumang detalye. Kinabukasan, tinawagan ni Moonju si Miji at Chang-hee upang sunduin siya. Isiniwalat din ni Miji na katatapos lang niyang tawagan si Miller. Ikinuwento ko ang sitwasyon mo sa kanya, kaya inihanda na niya ang bahay na ito. Kaagad, nakipag-ugnayan si Moonju kay Miller. Ipinadala niya sa kanya ang video ng nuclear submarine ng Hilagang Korea. Ayon sa pagsusuri ni Chang-hee, 78% na totoo ang video na ito. Dati, may nagpadala na kay Miller ng video ng submarine ng Hilagang Korea. Ngunit napakaliit nito, 3,000 tonelada lamang. Iyon ang dahilan kung bakit laging iginigiit ni Miller na walang nuclear submarine ang Hilagang Korea. Mukhang ang layunin ng misteryosong tao ay gamitin si Miller upang pigilan ang digmaan sa pamamagitan ng paglalabas ng ebidensya na nagpapatunay na walang nuclear submarine ang Hilagang Korea. Kaagad pagkatapos noon, personal na pumunta si Moonju sa Jumseong Port upang makipagkita sa nagpadala ng video. Iyon lang ang tanging paraan para makumpirma niya kung umiiral ba talaga ang submarine. Dito, hindi inaasahang nakita ni Moonju si Sanho. Agad siyang nagtanong, ngayon ba ay tumatanggap ka na naman ng utos mula sa bakit kailangan kita at bakit gusto mong umalis kasama ako? Dahil natatakot ako na mamatay ka. Talagang ang kailangan kita at gusto kong umalis kasama ka. Ngunit paano magtitiwala si Moonju kay Sanho sa oras na ito? Agad niyang inilabas ang baril na siya mismo ang nagbigay sa kanya. Itinutok niya ang baril sa kanya, ngunit hindi niya kayang iputok ito. Umalis sina Moonju at Chang-hee sa daungan matapos hindi makita ang misteryosong tao. Sa oras na ito, galit pa rin siya kay Sanho. Iniisip na nagtaksil ito sa kanya. Gustong bumaba ni Moonju sa kotse para magpahangin ng kaunti at gumaan ang kanyang loob. Dito, nagulat siyang nakakita ng isang telepono sa kanyang bulsa. Naalala niya na si Sanho pala ang palihim na naglagay nito sa kanyang bulsa kanina. Sa loob nito ay ang numero lamang ng telepono niya na nagpapahiwatig na tawagan siya anumang oras na kailangan niya. Pagkatapos ay nakipagkita si Moonju kay Abogado Kim Jose sa bahay. Sinabi ni Abogado Jose na 5 taon na ang nakalipas mula sa isang kinatawa ni Jun-in. Nakakuha ako ng kahilingan na magtayo ng 4 na ghost companies sa Panama. Gusto ni Jun-in na gamitin ang mga kumpanyang ito upang bumili ng ari-arian sa Argentina. Iyon ay isang
napakalawak na lupain na may malaking halaga at ako ang namamahala nito para sa kanya. Pagkatapos ay isang araw, nakita ko ang balita tungkol sa kanyang pagpatay. Sa pagkakataong ito ko lang nalaman na ang pinaslang ay ang aking kliyente. Pagkatapos, nang marinig ko ang balita tungkol sa asawa niya na binomba ng mga terorista, doon ko lang nalaman kung saan nagmula ang lahat. Hindi inisip ni Jose na ang pagpatay kay Junin o ang pag-atake ng terorista kay Monju ay dahil sa politika. Kumbinsido siyang ito ay dahil sa issue ng mana, dahil ang apat na ghost companies na pag-aari ni Junin ay may asset na umaabot sa 2,000 bilyong won. Ang napakalaking halaga na iyon ay ikinagulat ng lahat. Maging si Monju ay walang alam tungkol dito. Nag-imbestiga si Jose tungkol sa kinatawan ni Junin, pumunta upang tingnan ang lupa sa Argentina at nalaman niyang ang pangalan ng taong iyon ay Stella Yang. Sa pagbanggit sa pangalan na ito, si Hana agad ang naisip ng lahat. Sa parehong oras na ito, nagpunta si Hana sa himpilan ng pulisya upang sumuko. Inamin niya na siya ang naglabas ng audio recording ng pag-ibigan ni Monju at Sanho. Isiniwalat niya na ang layunin niya ay dahil nag-ibigan sila ni Junin at nagkaroon pa sila ng siyam na taong gulang na anak na lalaki. Bukod pa rito, iginiit niya na si Monju mismo ang gumawa ng masama kay Junin. Hawak niya ang ebidensya, kaya naman narito siya ngayon sa himpilan ng pulisya upang isumite ang lahat ng ebidensya. Sa kabilang banda, nangako si Monju na babayaran niya si Jose ng 5% komisyon mula sa 2,000 bilyong won. Kapalit nito, gusto niya ang mga dokumento ng transaksyon at mga kontrata ni Stella. Iyak na pinirmahan sa loob ng 5 taon. Bukod pa rito, ang kasaysayan ng transaksyon ng mga ghost companies, kung saan nagmula ang pera at anong uri ng pera ito. Nang gabing iyon, pumasok si Sanho sa bahay ni Hana. Alam niyang ang palayaw na Stella Yang ay hindi lang si Hana, kundi may isa pang tao. Ang tunay na pangalan ni Hana ay Jong Suk-han, ang anak na babae ng ambasador ng Hilagang Korea sa Russia. Sa edad na 56, tumakas siya kasama ang kanyang pamilya sa Lviv. Sa edad na 59, nagtrabaho siya para sa CIA bilang isang katuwang, nagtatrabaho sa ilalim ng maraming pangalan at iba't ibang bansa. Noong araw na pumirma si Stella Yang ng kontrata sa isang drone company sa Russia, si Hana, sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Stella Yang, ay nagparehistro ng isang kontrata ng espesyal na bakal sa Poland. Kahit na nagmamay-ari siya ng pribadong jet, hindi niya maabutan ang oras na iyon. Noong araw na nakipagkita ang kinatawa ng Valkyrie kay Stella Yang sa New York, si Hana naman ay nasa South Korea. Kaya may 2 tao si Stella. Nag-alala ng husto si Hana nang marinig niya ito. Sinubukan niyang uminom ng lason, ngunit agad siyang pinigilan ni Sanho. Ngunit isa lamang itong panlilin lang niya at agad siyang nag-spray ng pepper spray sa mukha ni Sanho. Kinuha niya ang panulat na mailason at inatake siya. Kahit nasugatan si Sanho, nagawa pa rin niyang sipsipin ang lason. Pagkatapos ay ikinadena niya ito sa isang posisyon na hindi na makakakilos. Patuloy na tinanong ni Sanho ang babae kung sino talaga si Stella Yang. Kasabay nito, nangako siyang poprotektahan siya at ang kanyang anak na lalaki kung sasabihin niya ang totoo. Sa kabilang banda, umamin si Chang Hee kay Monju na minsan siyang nagduda sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Junin. Kaya naman nag-install si Chang Hee ng hacking program sa telepono ni Monju sa utos ni Ginang Okeson. Maaari ring kumonekta ang hack na iyon sa listening device niya. Ang lahat na narinig ni Monju mula kay Sanho ay naririnig din ni Ginang Okeson tulad niya. Kinabukasan, hinanap ni Monju si Ginoong Jujin matapos malaman na pinalaya na ito. Dito, isiniwalat niya sa kanya na aalis na siya. Bago umalis, humingi si Monju sa kanya ng librong ito at hiniling na pirmahan ito para sa kanya. Pagkatapos mismo ni Ginoong Jujin. Pagkatapos niyang pumirma, itinutok ni Monju ang baril sa kanya. Pagkatapos ay dinala ni Monju si Ginoong Jujin sa bangin. Matapos ang mga pangyayaring naganap, alam niya na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Junin. Siya ang unang taong pinakitaan ni Junin ng liham ni Miller. Alam din niya ang mga sikreto ng ahensya ng paniktik at ang teksto na nakatago sa aklat niya ay eksaktong katulad ng numero ng telepono sa Biblia. Higit sa lahat, siya ang tanging tao na pinagkatiwalaan ni Monju ng kanyang mga saloobin. Kinuha ni Monju ang telepono at tinawagan ang numero na nakaimprenta sa business card. Kahit na inihayag ng operator na hindi umiiral ang numero, tumunog pa rin ang telepono niya. Dito, isiniwalat ni Ginoong Jujin na siya ay isang kalihim. Sekretarya ng ahensya ng paniktik na isang matagal ng Lily Hunter. Alam na ng ahensya ng paniktik na matagal ng espiya si Junin. Mula sa kasaysayan ng tawag hanggang sa kasaysayan ng transaksyon ng pera. Nakuha namin ang ebidensya na iyon salamat kay Piskal Junsang. Nang dalhin sa akin ng iyong asawa ang liham na iyon, alam kong ito na ang sandali upang ibunyag na espiya si Junin. Mayroon akong lihim na sandata para gawing ganap na espiya si Junin ikaw. Dahil ang iyong ama ay isa ring espiya na nahuli noong 1983, pinahirapan at namatay sa bilangguan dahil sa mga komplikasyon. Bakit ka dinala ng iyong ina upang tumakas sa EV? At bakit sinabi niyang huwag na huwag kang babalik sa South Korea nang magpakasal kayo ni Junin?
Hinanap ako ng biyenan mo, tinanong kung maaari kong burahin ang file ng iyong ama bilang isang espiya. Sinabi ko na iyon ang aking espesyalidad dahil maaari kong ibalik ang file anumang oras. Alam mo na kung ano ang mangyayari ngayong gabi, hindi ba? Mahuhuli ka habang sinusubukan mong tumakas sa Jumseongport. At bukas, pag-uusapan ka ng buong bansa ang kwento tungkol sa anak ng isang espiya na bumalik na may pangarap na maghiganti, naging pangulo upang ibagsak ang Republika ng Korea. Hindi naniwala si Moonju sa anumang sinabi niya. Sinusubukan lamang niya na makakuha ng oras para kalagan ang sarili niya. Nang naputol ang tali, agad niyang inagaw ang baril ni Moonju. Ngunit mabuti na lang at dumating si Sanho sa tamang oras. Kaagad, pinilit ni Sanho si Ginoong Jujin na sabihin sa tao sa likod niya na hindi pupunta si Moonju sa Jumseongport ngayong gabi, kundi tatawid siya sa hangganan sa Morport. Kinuha ni Moonju ang telepono niya para tawagan ang taong iyon sa likod. At sinabi niya ang pinilit ni Sanho. Lumalabas na kagabi, nakipag-ugnayan si Sanho kay Moonju at isiniwalat niya na may tumawag sa kanya para pumunta sa Jumseongport. Ngunit naniniwala si Sanho na iyon ay isang bitag upang hulihin siya. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong huwag kailanman pumunta sa lugar na gusto ng kalaban, kundi pumunta sa lugar na gusto niya. Balik sa kasalukuyan, patungo si Moonju upang dalhin si Ginoong Jujin sa Morport doon. Naglatag sina Moonju at ang kanyang mga kasamahan ng plano upang ibunyag ang taong nasa likod ng lahat. Ilang sandali pa, may tumawag kay Ginoong Jujin at si Ginang Okisun iyon. Agad na itinutok ni Moonju ang baril sa kanya. Kasabay nito, dumating din si Hana at itinutok ang baril kay Moonju. Lumalabas na sina Hana at Ginoong Jujin ay mga alagad ni Ginang Okisun at siya mismo ang tunay na Stella Yang. Samantala, ang plano ni Moonju ay makuha ang pag-amin niya gamit ang isang nakatagong recording device kung saan nakatayo si Chang-hee sa likod. Habang si Miji naman ay nagmamaneho ng isang barko na naghihintay sa ibaba para sunduin si Moonju matapos makamit ang layunin. Paulit-ulit na tinanong ni Moonju si Ginang Okisun, talaga bang pinatay mo si Jun-in, nanay? Lumalabas na bago pa man iyon, alam na ni Jun-in ang pagkatao ni Ginang Okisun bilang si Stella Yang. Iyon din ang balak na isisiwalat ni Jun-in kay Moonju, ngunit hindi niya nagawa. Dahil din dito kaya siya gumawa ng masama kay Jun-in upang itago ang lahat. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalangan, isiniwalat ni Ginang Okisun na si Jun-in ay anak na lalaki na dinala ng aking asawa mula sa labas. Noong unang araw na niyakap ko ang sanggol na iyon, talagang determinado ako. Kung hindi ko mapalaki ang batang ito bilang sarili kong anak, wawakasan ko na ang lahat. Ngunit nagbago si Jun-in dahil lang sa iyo. Namatay si Jun-in dahil sa iyo. Agad na inutusan ni Ginang Okisun si Hana na magpaputok. Ngunit biglang itinutok ni Hana ang baril kay Ginang Okisun. Gusto rin ni Hana na barilin siya bilang paghihiganti para kay Jun-in. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang pulisya. Si Ginoong Punong Guro. Ang punong guro ay nag-utos na barilin ang sinumang espiya na may hawak na baril. Nang tatapusin na sana nila si Moonju, biglang namatay ang ilaw. Pagkatapos, maraming smoke grenade ang inihagis at ang taong iyon ay walang iba kundi si Sanho. Unti-unti niyang pinabagsak ang bawat isa sa kanila, kaya wala silang nagawa. Nakalapit si Sanho kay Moonju at agad siyang inilayo. Sa oras na ito, siya ay nasugatan din ng bala sa balikat. Nang nakatayo sa harap ng bangin, mahigpit na niyakap nila ang isa't isa at sabay na tumalon sa dagat. Doon, naghihintay ang bangka ni Miji. Habang dahan-dahang lumulubog si Moonju sa malalim na dagat, muling dumating si Sanho sa tamang oras upang hilahin siya. Mahigpit silang nagyakapan matapos umahon sa tubig. Pagkatapos ay naghalikan sila ng mapusok sa gitna ng malawak na karagatan. Dito nagtatapos ang ikapitong yugto ng seryeng Bagyo. Ano ang susunod na mangyayari? Manood sa susunod na linggo para sa pagtatapos.